Ladies and gentlemen, the regular session of the Sangguniang Panlungsod is about to commence. Everyone, please rise. As the elected city vice mayor and the presiding officer, this second regular session is now called to order. Roll call, please. The members of the Sangguniang Panlungsod, Honorable Michael Gerard T. Morada, Honorable Galileo P. Angeles, Honorable Jennifer Spaiti Toledo, Honorable Oscar M. Gozos II, Honorable Rio Nicole H. Ronquillo, Honorable Venice D. Manalo, Honorable Miguel P. Lina III, Honorable Merlo P. Silva, Honorable Avior R. Rocafort, Honorable Ralph Peter S. Umali, Honorable Aris D. Macala, Honorable Percival V. Lojo, Honorable Windy Pilat, Honorable Angela Antoinette B. Bautista, and the presiding officer, Honorable City Vice Mayor Camille Angeline M. Lopez. Do we have a quorum? May I request the Honorable Merlo Silva for the leading of the invocation, the singing of the national anthem. Thank you, Madam Chair. Sa lahat ho na ating mga samahan, isa hong mapagpalang umaga. Sumandali ho nating ilagay ang ating mga sarili sa presensya ng ating Panginoon Diyos na buhay. Panginoon Diyos na buhay, nabigawa ng langit at lupa, kami po sa umagang ito ay muli nagkasama-sama na ang aming hangarin ay magkaroon ho ng kabutihan, kagalingan, ang lungsod na lipa. Sana, Panginoon, sa umagang ito ay kami patnubayan mo. Bigyan mo po kami ng malawak na kaisipan, puso, kalambutan ng puso, upang ang lahat ng aming pagtatalakayan ay naukol sa aming bayat, sa aming minamahal na mga kababayan, ay maging kalugod-lugod sa iyong paningin. Ama, kami po ay iyo laging patnubayan, kami mga naglilingkod sa aming bayan at sa aming mga kababayan. Sana rin, Panginoon Diyos, inyo po laging panatiling ligtas ang aming lungsod sa lahat ng sakuna, sa lahat ng trahedya, sa lahat ho ng masamang mangyayari sa kapaligiran ho namin. Panginoon Diyos, ang lahat ng ito ay inihiling namin sa pamamagitan ng iyong anak ni Jesus Cristo na naghahari noot ngayon magpakilanman, siya nawa. Ilagay ho natin ang ating kanang kamay sa ating kaliwang dibdib at buong giting nating aawitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Thank you, Madam Chair. Hello. Good morning, everyone, to all the members of the Sangguniang Panlungsod, to all our guests, and to all the staffs.
We now proceed with our privilege R. Honorable Mikey Morada is recognized. Magandang umaga, Madam Chairwoman at sa lahat ng ating mga kasama at bisita dito po sa Sangguniang Panlunsod. Madam Chair, nais lang po nating pasalamatan lahat po ng ating mga business owners and taxpayers na nagbayad po on time para sa kanilang business permit renewal and taxes. Papalapit na po ang deadline at nais po natin na i-extend ito para mas matulungan pa ang iba nating mga naghahanap buhay at bigyan ng konti pang panahon para magbayad ng kanilang business permit fees and renewals without penalties. So Madam Chair, may I refer this to the proper committee and at the same time, mapa-approve din po. Matter brought up is referred to the Committee on Ways and Means. Okay, Madam Chair, I move for a passage of a resolution. I move for the matter to for urgency, Madam Chair. Sorry. Duly second the discussion. Objection. Hearing none, the motion is hereby approved for urgency. Thank you, Madam Chair. I move for a passage of a resolution authorizing the extension of the period for the payment of business taxes and the renewal of mayor's permit without any penalties until February 28, 2025. Jointly moved by Honorable Silva, Manalo, Bautista, Loho, Ronquillo, Gozos, Angeles. Seconded by Honorable Lina Toledo, Macala. Objection. Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Isa pa po, Madam Chair, ito naman po ay para for the same purpose, pero para naman po sa mga public utility jeepneys, multicabs, and vans, and tricycles. So, Madam Chair, I move for this matter for urgency. Refer ko muna, Madam Chair, sa Committee on Ways and Means. Same extension din same po, din, pero para exemption. sa Okay. public utilities. Matter brought up is referred to the Committee on Ways and Means. Urgent ko muna. Madam Chair, I move that this matter be for urgency. Considered as urgent. Duly seconded. Discussion. Objection. Hearing none, the motion is hereby approved for urgency. Madam Chair, I move for the passage of a resolution authorizing the extension of the period for the payment of business taxes and the renewal of mayor's permit for the public utility jeepneys, multicabs, vans, and tricycles without penalties until February 28, 2025. Jointly moved by Honorable Ronquillo, Gozos, Manalo, Rocafort, Loho, Bautista, Silva, Lina. Seconded by Honorable Macala, Toledo. Objection. Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Maraming salamat. Thank you. Any other privilege? Honorable Manalo is recognized. Okay. Good morning po, Madam Chair, at sa atin pong mga kasamahan sa Sangguniang Panglungsod, lalo tigit po sa ating mga bisita. Kasama po natin at narito po ngayon ang RT-PAC members. Sila po ay group of dancers po. Tayo mo ng kaway-kaway. Ayan, hello po. Nandito po sila dahil gusto ko din po sanang silang ma-recognize at mabigyan po ng isang resolusyon bilang nagbigay po sila ng pride po sa City of Lipa. Sila po ay mayroong 39 members. Lahat po ito ay mga taga-Lipa. At nanalo po sila ng second place sa Body Rock Asia 2024 at nanalo rin din po sila ng second place sa Body Rock US World 2024 at nirepresent po nila hindi lang po ang City of Lipa but the buong Pilipinas po. Ano po? So, Madam Chair, sana ma-refer po ito sa aking committee
bago po tayo makapagpasa ng isang resolution. Thank you po. Matter brought up is referred to the Committee on Tourism. Yaw mo na. Sige. Okay, Madam Chair. With that po, I would like to pass a resolution recognizing and congratulating the Artifact Dance Group for bringing glory and honor to the city of Lipa by winning the second place in Body Rock Asia 2024 and Body Rock US 2024 for urgency. Any second for urgency? Duly seconded. Discussion, objection, hearing none. The motion is hereby approved for urgency. And the same po ay be approved on the third and final reading. Any seconded by Honorable Rocafort, Ronquillo, jointly moved as well by Honorable Gozos, Silva, and Bautista, and Lina. Also seconded by Honorable Angeles, Loho, Macala, Toledo. Objection, hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Thank you Thank po. you. Any other privilege? Honorable Toledo is recognized. Thank you, Madam Chair. Good morning to the August body. Madam Chair, kanina lamang po ay pumunta po dito personally ang mga board of directors ng ating Lipa City Colleges Batangas Varsitarian Mother Chapter EST 1978 Alumni Association Incorporated para po sa kanila pong application for accreditation ngayon pong 2022 to 2025. So, would like to refer this to the proper committee, Madam Chair. Matter brought up is referred to the Committee on Accreditation. Thank you. Privilege, Honorable Rocafort is recognized. Sorry. Madam Chair, honorable members of this august body, sa atin pong mga panauhin at tagapakinig, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang aking unang privilege speech sa taong ito and counting dahil hanggang June na lang po tayo. Madam Chair, doon po sa ating huling budget hearing na ginawa at doon po sa ating huling annual budget ng LIPA na inaprubahan ngayong 2025 amounting to kano ngayon? 3.7 billion, Madam Chair. Yun pong ating advokasya na mental health ay isinakatuparan po natin sa tulong po ng Sangguniang Panglungsod. Sa kauna-unahang pagkakataon, Madam Chair, ang lungsod ng Lipa ay nag-allocate ng 5 million pesos para po sa support o sa pagbili ng drugs and medicines ng mental health. Pagpapakita na ang lungsod ng Lipa ay binibigyang diin at sinisimulan ang ating malawakang programa para sa pagtulong sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong pagdating sa mental health. Alam po natin na napakamahal ng maintenance ng gamot sa mga taong nagkakasakit sa mental health. At alam din po natin, Madam Chair, na marami po sa ating mga kababayan hindi makapagpatingin sa mga psychiatrist sapagkat mahal po ang singil ng professional fee na check-up ng ating pong mga psychiatrist. Kaya tayo po'y nananawagan sa kanila na bagamat alam po natin na napakahirap ng pinagdaanan at napakalaki ng gastos para ikaw ay maging isang doktor, yun pong pag-a-advocate nila ng mental health, hindi lang po sana sa salita, kundi ipakita nila sa paniningil ng kanilang mga professional fee. Nang sa ganon, marami po tayong mga kababayang maengganyo na magpa-check up at alagaan ng mental health nila. Madam Chair,
nag-allocate po tayo ng 5 million pesos panimula para po dito sa ating drugs and medicines ng mental health. Pero hindi pa po dito dapat natatapos ang atin pong programa pagdating sa mental health. Nais po nating mag-sponsor ng isang ordinansa, Madam Chair. Sa atin po natitirang 6 na buwan, I would like to sponsor an ordinance. The ordinance is entitled An Ordinance Providing for a Community-Based Mental Health Program and Delivery System in the City of Lipa, providing its mechanisms and appropriating funds thereof. Nakapaloob po sa ordinansa na ito, Madam Chair, yung pag-activate po natin sa barangay level and pag-maximize po natin ang gamit ng mga barangay po natin dahil may mga sarili po silang barangay funds, may SK funds sila para po sa mental health. Yun pong pag-create ng mga facilities sa barangay pagdating po sa mental health. Madam Chair, napakahalaga po ng ordinansa na ito. Sana ito po ay maaprubahan natin bago matapos ang aking termino. At akin pong hinihiling sa chairman ng Committee on Health na sana ito po ay jointly referred sa Health at saka sa Committee on Appropriations. And Madam Chair, considering that this is one of my advocacy, please refer this matter as lead committee ang Committee on Appropriations po. Ito po ay advocacy ako na simula't simula ay atin pong ipinaglalaban at unti-unti na po nating na isakatuparan sa tulong po ng Sangguniang Panlunsod. Meron po tayong Bahay Pag-asa for our rehabilitation center, Bahay Agapay, para doon sa mga children in conflict with the law and ating mga orphanage. Ngayon po, may budget na tayo para sa mental health at ngayon meron po tayong ordinansa activating and empowering the barangays to do the same para po sa ating mental health program sa Lipa, Madam Chair. Matter brought up is jointly referred to the Committee on Health and Appropriations. Lead committee will be the Committee on Appropriations. Maraming salamat po. Madam Chair, Thank you. my second privilege is about our celebration ng fiesta. Madam Chair, alam naman po natin na isa sa maidudulot ng atin pong pag-celebrate ng fiesta, hindi lang naman po ito puro mabuti, kundi meron po tayong mga consequences o disadvantages na haharapin sa pag-celebrate po natin ng fiesta sa bawat aktibidades na ginagawa po natin dito sa atin pong lungsod. At isa po dito ay yun pong ating traffic. Bilang chairman po ng Committee on Traffic, napakarami po nating mga ginawang innovation sa Lipa. Katulad po ng pag-approve natin ito lamang ng atin pong traffic code. Madam Chair, tayo ho ang primary author. Dami ko ng dito. Send Mike sa listahan natin, sa library natin. Sa library natin. Kaya dapat makabalik ako sa 2028. For sure. Madam Chair, meron po tayong activity, yung Yabangan Nights. Pagpaumanhin ho ninyo, again, ito ho ay magdudulot ng traffic sa atin pong lungsod. At sa kasalukuyan, wala pong request na dumarating sa atin para po sa road closure doon po sa gagawing Yabangan Nights. Nakarating po sa ating tanggapan na ang balak nila ay saraduhan ang National Highway natin para po dito sa event na ito. Pero Madam Chair, as provided for under our local government code, any road closure sa isang lungsod, sa isang LGU, should be approved by the Sangguniang Panglungsod. But there is no formal request coming from the organizers about the road closure. So I would like, andyan ba? Barako Fest po yan. Barako Fest po yan, iba po yan. Sa February yan, approve yan. Yung Yabangan Nights, wala pa. So wala pa po yung Yabangan Nights. Madam Chair, ito po dapat kasi a controlled environment
para maiwasan po natin yung paglabag sa ordinansa natin ng anti-drug racing ordinance ng lungsod ng Lipa. And at the same time, wala hong mayabang sa kalsada na mga tumatambay. So I would like later on to sponsor a resolution directing our CPOs that there is no permit for any road closure on Yabangan Nights. So yun pong gagawing road closure is illegal, and we would like the CPOs, the TMD, and the LTO to apprehend any road closure sa kalsada sa mga darating na araw without the permit coming from the Sangguniang Panlungsod. Madam Chair, I move that the matter be referred to the Committee on Traffic. Matter brought up is referred to the Committee on Traffic. Madam Chair, malapit na po ang eleksyon, malapit na po ang kampanyahan, at alam po natin na isa sa makikita nating pagpipilian ng mga kababayan nating bumuboto, hindi lamang sa lungsod ng Lipa, hindi lamang sa lalawigan ng Batangas, kundi sa buong Pilipinas, ay ang party list. Madam Chair, napakahalaga po na maiboto at mapili natin ang tamang party list sapagkat isa lang pong party list ang iboboto natin sa napakaraming listahan ng mga party list sa atin pong na kumakandidato dito po sa ating bansa. To give you an introduction, Madam Chair, I would like to define what party list is. A party list system is a type of electoral system that formally involves political... sana pala to. Ang party list should represent a marginalized sector of the society, Madam Chair. Ibig sabihin, dapat po, Madam Chair, ang party list ay yung kanyang inirepresenta ay ang marginalized sector ng ating komunidad. Pero kung makikita po natin, napakaraming party list sa ating bansa ay meron po silang inirepresent na marginalized sector, pero yung kanila pong representante na uupo sa Kongreso ay hindi po tugma doon sa sektor na dapat nilang i-represent. Hindi po muna ako mag-name drop ngayon. Sa susunod na hearing na. Introduction pa lang po ito, Madam Chair. Halimbawa po, party list ng security guard. Meron po tayo niyan. Pero ang uupong representante, hindi naman po security guard. Hindi naman po sa hanay ng security guard. So, paano po, nasaan po yung esensya ng party list kung ang uupo ay hindi security guard? Dapat, Madam Chair, ang party list system, ang congressman na uupo sa kanya, ang mga nominees dito, kabilang at kahanay sa marginalized sector na kanilang nire-represent. Marami po sa mga party list system, marami po sa ating mga kababayan, nagki-create lamang ng party list, nagpapa-approve ng party list sa COMELEC para lang po sa personal na interes ng mga representante o congressman uupo sa party list. Halimbawa po, negosyante ako, may negosyo ako. Magtatayo ako ng party list, may kaugnayan sa negosyo ko. Hindi para tulungan ang mga nabibilang sa sektor na ito, kundi para tulungan at siguraduhin maraming proyekto ang aking negosyo. Sasabihin ko na ba kung ano yun? O next, ano na? O sige, next na. Ha? Ngayon na, mawawala ang thrill pag ngayon na. Next na. Pangalawa, Madam Chair. Ba't nakatigis sa kasi di ko? Binibidyo pa. Para maganda yung pagkakapresenta niya, pagka ipinakita niya kung sino man yung party list na ating sinasabi. So, maging maingat po tayo sa iboboto natin party list. Hindi lahat yan, mga taga-Lipa, mga taga-Batangas. Ano natin to? Gusto nyo, i-TikTok pa natin para kumalat eh. Hindi lahat po yan ay para sa marginalized sector. Ang marami dyan para sa personal na hangad nila na magkapera dito po sa Kongreso, Madam Chair. Dadami lang ho ang buaya. Tama na ho.
Oh. So, Madam Chair, yan ho ay manifestation ko. I would like that to be on record ng Sangguniang Panlungsod at sa ating video at maging gabay sa ating mga botante para sa pagpili nila sa tamang party list na dapat iboto nila for 2025. Next, ano ko, broadcast ko kung sino yung mga party list na mga personal na interest lang ang hangad nila. Sige na, drop it na, Confi. Next na, mawawalan tayo ng lobbying. so, okay. Madam Chair, noted. Okay, that is noted, Honorable Rocafort. Meron pa ga? Wala na. Nahay mong salamat. Oh, may sasabihin ka na. There you go. What is that po? Is that a reaction? Madam Chair, reaction to the privilege speech rendered by Honorable Abdul Rockport. Siguro yung observation ho ni Casalabio, may mga katotohanan. At ako ho, Madam Chair, Talagang sa may tunay na katotohanan buhay, yun. Madam Chair, totoo ho, kung inyong titingnan, dapat ho yung isang party list, tama si Casalabio, i-represent mo yung sektor mo. Pero marami ho, hindi, tulad ho, yung mga pang-agrikultura, alam mo nyo, ang nagre-represent, hindi naman ho mga farmers, kundi mga sendero. Kung sila, mangingisda, hindi naman ho sadyang mangingisda, kundi yung kapitalista. At marami pa ho mga party list na ginagamit lamang po ang pagiging, yung party list na yan, yung batasong iyan, upang sila ay makapwesto. Upang sa ganun ho, yun yung sinasabi ni Gonzalo Bior, ay magkaroon ng power, magkaroon ho ng kapangyarihan, ay parang unfair ho. Dahil ho, Madam Chair, ano hong party list ang mahirap na napalagay sa Kongreso? Anak mahirap, tingnan nyo, bilyonaryo ho yan. Siguro, Madam Chair, kung ang sentimento ni Gonzalo Bior ay sa kasalukuyan pwede ho nating sundan, siguro, gamitin ho natin ang Sangguniang Panlungsod kung papayag ho kayo na tayo magawa ng resolution na paabot natin sa Kongreso at Senado na tayo ay hindi pabor na magkaroon ng party list. At tama-tama, Madam Chair, may mga idea na magkakaroon ng charter change. Siguro, kung tayo magkakaroon ng isang resolution, pwede nilang mapag-aralan, maisama na ito ang sentimiento ng mga taga-Lipa. Ito ang sentimiento ng Konseho ng Lipa na hindi kinakailangan siguro ang party list na yan for the reason na ginagamit lamang po yan. At ako hindi ho naniniwala na totoo yung mga representative diyan ay inire-representa nila yung kanilang sektor, Madam Chair. Siguro, dapat siguro mapag-aralan ho natin at let's have a common stand on this kind of issue, Madam Chair. Dahil tama-tama itong venue ito ay sarili kong idea na hindi ho dapat siguro pamparami lamang ho yan sa sinusweldohan ng pamahalaan, pamparami rin lang ho yan sa mga binibigyan ng mga pondo na hindi naman ho nagagamit ng tama sa kanilang sektor. Dahil marami ho diyan ay ang interest ay pansariling interest lamang. Hindi ho interest ng kanilang nasasakupan. At siguro, sasabihin ho ng iba, ito ang kanilang sektor, dahil malapit ng eleksyon, nagiging Madam Chair, nagiging isang ground din para yun ang magkaroon ho ng vote buying. Dahil ho, Madam Chair, paano ho natin mababago ang mukha ng politika sa Pilipinas kung hindi ho natin din titingnan yung mga anggulo. At ako'y natutuwa kay Gonzalo Bior. Nakita niya ang isang mukha ng party list na yan. Kaya, Madam Chair, ako'y sumasama kay Gonzalo Bior. At kung kinakailangan ho, ito ay mai-repair sa tamang committee ba't na mapag-aralan natin. So, let's have a common stand for our country, Madam Chair. Madam Chair, I will agree with the proposal of Consel Merlo Silva that at the end of the day, after the Sangguniang Panlungsod makes a stand and submit it to Congress,
the House of Representatives and to the Senate to review the law on party list. We have Republic Act number 7491, an act providing for the election of party list representatives through the party list system and appropriating funds thereof. This law was approved by both houses of Congress, and this is the current law na sumasako po pagdating sa atin pong party list. Madam Chair, party list, maganda po yung party list, with all due respect kay Consel Merlo. But, yun pong pang-abuso doon po sa party list para lang may mga congressmang maupo at hindi sila mawala sa pwesto ang hindi maganda. Dahil ito po yung nagiging venue para maabuso yung party list system natin, Madam Chair. So siguro, an amendment to the law is needed. Yun po yung kailangan. To amend the Republic Act number 7491 of the party list system. At ito po yung mapag-aralan at maibigay natin, ma-request natin sa Kongreso para pag-aralan nila yun pong party list system na meron po tayo sa ating bansa. So Madam Chair, maraming pong salamat. Again, sana po, ano na lang pala Madam Chair, kung yun ang ating mission, referral po sa committee. Matter brought up is referred to the Committee on Good Government. Privilege. Madam Chair, alam mo nyo, kanina pinagmamasdan ko ating official seal. Nakita ko may Berton, trabaho, at ito siguro nabuo dahil noong panahon ngayon, ito ang mukha ng lungsod Dalipa. Yung virtue at yung trabaho, ibig sabihin kasipagan ng mamamayan ng lungsod Dalipa. Siguro ako'y naniniwala na ang isang official seal ng isang bayan o isang lungsod o ng bansa natin, hindi ho iyan mayayari o mabubuo kung hindi ho iyan ang karakter ng naninirahan dito or ng mamamayan nito. Di ka, Madam Chair. Kaya sa akin yung tingin, Madam Chair, it was created 1887. We are now 2025. Iba na ho ang panahon noon, iba ang panahon ngayon. Ang karakter ng tao noon ay iba sa karakter ng mga Lipenyo ngayon. Siguro, Madam Chair, tingnan ho natin ang isang anggulot, pag-aralan natin, na baka hindi ho sinasabi kong palta natin ang official seal. Kundi ho, pag-aralan ho natin na baka ho po pwede na ma-i-adapt sa kasalukuyang panahon at sa darating na panahon ang ating official seal. Dahil ito ho ang pinaka-official na pag nakita nyo ang silyong ito na ang kabuuan ng isang bayan, ng lungsod Dalipa. Kaya sa aking pananaw, Madam Chair, atin ng pag-aralan, tingnan natin, balikan natin ang kasaysayan, balikan ho natin ang nangyari, bakit ho nagkaroon tayo ng official seal, at tingnan din ho natin ang mga posibilidad na pwede nating mai-adapt for the sa ngayon at sa kinabukasan, Madam Chair. Kaya, Madam Chair, please refer to the proper committee. Matter brought up is referred to the Committee on Culture and Arts. Privilege or comment? Honorable Rocafort is recognized. Madam Chair, ano ho'y kaibigan ko naman. Pero ako po hindi tumututol na pag-aralan. Hindi po tayo tumututol na pag-aralan. Wala pong masamang pag-aralan. Pero, Madam Chair, ito po ay kasaysayan na. May historical value na po yung ating selyo considering that the seal was made 1887. Pero, okay lang po na pag-aralan. We are open to innovations, Madam Chair. But, ang atin po kasing selyo, ang atin pong seal, malaki pong bahagi nito nakalagay ay yung pong magsasaka. Because during the time of 1887, ang Lipa po ay agricultural. And per record of our City Planning Office, during the budget hearing, we asked the City Planning Office kung babaguhin po ba natin yung ating land classification o hindi. Pero sabi po nila,
65% ng ating lupain ay agricultural. Malaking bahagi pa din. Pero from 80% to 65%. So malaking bahagi na po ang na-convert natin ng mga properties into other classification aside from agricultural. Bakit po ang mag-a-adjust ay ang selyo natin? Bakit po ang mag-a-adjust ay ang selyo natin, Madam Chair? Considering na tayo, mga policy makers, tayo na mga urban planners, ang may kagagawan kung bakit ganito ang lipa. Hindi po natin sinasabing masama at hindi maganda ang nangyari. In fact, umunlad po tayo. Tumaas ang budget natin. Sa lalawigan ng Batangas, ang budget po ng lipa ang tumaas. Para po tayo ay nag-rank sa number 2 na may pinakamataas na budget sa buong lalawigan ng Batangas. Pero ang balik po noon, yung ating kalikasan, our environment, our peace and order, our traffic, and so on and so forth, Madam Chair. So that is why, mamaya po, pagkatapos ng comment ko, ay naalala ko na yung isang pang privilege speech. Salamat po kay Consel Merlo. But that is my comment doon po sa pinag-uusapan natin. So, it should not be the seal na mag-a-adjust. Dapat tayo po, as policy makers, should adjust para po hindi na maubos yung ating agricultural land sa lipa. May comment ka ba? Privilege, Madam Chair. Okay. Privilege, Madam Chair. Okay. Go Madam ahead. Chair, having said that, and as Chair of the Committee on Environmental Protection, noong atin pong budget hearing, pinag-aralan po natin yung ating mga classification ng lupa. At nakita po natin, makinig ho ang chairman ng land use, dahil parehas kami hanggang June na lang dito sa Lipe. Nakita po natin na 65% na lang yung ating agricultural land because of the conversion of properties. We need a moratorium. Kailangan po pansamantala nating itigil ang pagputol ng puno, ang pagbawas ng agricultural land natin para sa commercial establishments, at iba pang mga bagay na magdudulot po ng pagkasira ng kalikasan sa ating lungsod. So, Madam Chair, I would like the Committee on Environment to study a positional stand, a possible stand on moratorium of additional subdivision sa lungsod ng Lipa. So, Madam Chair, I move that this matter be referred to the Committee on Environmental Protection. Matter brought up is referred to the Committee on Environment. And second and last, Madam Chair, sana po itong aking mga kasama ay suportahan ako. Madam Chair, sana suportahan po tayo ng aking mga kasama doon sa isa pa natin ipopropose. Kinausap po natin dito ang ating mayor kasi may involvement po dito executive department at ito po ay yung re-assessment and reclassification for the payment of reclassification fees na ibinabayad po sa syudad ng Lipa pagdating po sa mga lupang inire-reclassify natin. Kung inyo pong pag-aaralan, uniform po ang payment ng reclassification fees. 10 pesos per square meter. Pag ikaw ay magtatayo ng agro-industrial, 10 pesos. Pag ikaw ay magtatayo ng subdivision, 10 pesos. Pag ikaw ay magtatayo ng school, 10 pesos. Pag ikaw ay magtatayo ng bahay, 10 pesos. Pag ikaw ay magtatayo ng commercial establishment o negosyo, 7-Eleven, Dali, malalaking negosyo, 10 pesos. So wala po siyang category, Madam Chair. Pag school, dahil siya po ay hindi na bumabalik sa atin, libre ang buwis ng school. Wala tayong tax dyan. Because yan po ay under the law exempted from tax. Pero ang mahal po ng tuition fee ng school, ang mahal ng kinikita ng private school, ang mahal ng tuition nila, pero hindi sila nagbabayad ng buwis.
nakita po natin unfair ito, Madam Chair. Magtatayo ng agro-industrial factory, 10 pesos din. Pero ang ilan diyan sa mga factory, hindi tama ang pasahod sa mga empleyado dahil dumadaan sa agency. Ang iba diyan ay hindi sumusunod sa ating ordinansa na Lipenyo First Policy, tayo rin yata ang author noon, na dapat 70% ng mga tagalipa, lahat ng kumpanya sa lipa, 70% ay Lipenyo, 30% outsiders. So, marami pong lumalabag sa ating ordinansa na yan. So, Madam Chair, dapat lamang na amyendahan natin yung ating pong reclassification fee. By the use of the property. Kung paano po gagamitin yung property. Halimbawa, bahay lang ang itatayo. Bakit natin sisigilin ng 10 piso? Kung bahay ang itatayo, pwede nating ibaba ang bahay. O kaya, kung ang itatayo naman ay malaking establishment, bakit 10 piso lang ang ibibigay natin? Considering na malaking establishment ito, Madam Chair. So, ito po ay maamyendahan po natin bago magtapos yung akin pong termino at nang sa ganon ay makatulong sa syudad para po sa additional income ng ating syudad at maibalik natin sa tao in the form of programs and projects, Madam Chair. Magamit po natin sa additional scholars, additional health assistance sa ating mga kababayan, pension ng ating mga senior, and so on and so forth. Madam Chair, kung ito ho'y pagtataas ng reclassification, kung gusto nilang kuhanin, okay lang, pero dahil eleksyon, pero kung ayaw nila, ako naman hindi kandidato, willing po ang chairman ng Committee on Appropriations na i-take cognizance itong aking sinabi, Madam Chair. Kung saan niyo po i-refer? Of the whole na lang. Matter brought up is referred to the Committee of the Whole to be chaired by Honorable Rocafort. Any other privilege? Honorable Toledo is recognized. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, kanina po, napapag-usapan po ang cultural affairs po dito po sa lungsod ng Lipa. Naalala ko lamang po, Madam Chair, na last year po, tayo po ay nag-propose dito po sa ating sanggunian ng cultural revival at saka po yung atin pong tourism directions, no, sa atin po mga public places or sa atin po mga plaza. And last night po, Madam Chair, or yesterday po, nakita at napanood po natin yung mga performance po ng mga estudyante po ng kolehiyo ng lungsod ng Lipa, kung saan pinakita po nila yung iba't ibang mga festival sa ibang bansa at dito po sa atin po sa bansang Pilipinas. Kung saan bukas din po, Madam Chair, ay magkakaroon din po ng isa pa pong cultural event na babalik po tayo kung paano po nakilala or paano po nagmula ang lungsod ng Lipa. At noong mga nakaraang araw naman, Madam Chair, ay isinadula naman po ang buhay ng ni San Sebastian, kung saan atin pong patron at kaya po tayo nagdidiwang ng kapiyastahan. Bakit ko po ito sinasabi, Madam Chair? Sapagkat yun pong ating suggestion po na ibinigay noong nakaraan po na cultural revival ay isa pong paghihikayat or patunay na kaya po ng ating po mga estudyante, kaya po ng ating mga lungsod upang mas makilala pa po ang lungsod ng Lipa sa turismo, hindi lamang po dahil sa kapeng barako, sa mga simbahan, sa Casa Segunda, sa mga events place at sa mga kainan, kundi pwede rin po nating ipakilala ang atin pong kultura sa pamamagitan po ng pagsasadula o di kaya po time travel sa atin pong musileo na pwede po nating itop ang atin po mga kolehiyo ng lungsod ng Lipa ng mga estudyante na gumagawa nito o di kaya po yung pong atin po mga artist na miyembro po ng cultural affairs or tourism affairs po natin. Isa po ito, Madam Chair, na magandang pamamaraan din po
para po meron din pong abangan at meron din pong puntahan, lalo't higit na po, malapit na po muling mag-summer. So marami po mga tao ang mamamasyal sa iba't ibang mga bayan at iba't ibang lugar. So maganda rin po, Madam Chair, na isa po sa kanilang pinakagustong puntahan at nangunguna po sa kanilang listahan ay ang lungsod ng Lipa. Ganon din, Madam Chair, plano po ng atin pong Mayor Eric Africa na makapag-host dito po ng palarong pambansa. Isa rin po ito sa magandang outlet, kahit po ito'y taon pa ang binibilang, isa rin po ito sa magandang outlet na kung saan pwede po nating ipasyal ang atin pong mga bisita sa iba't iba pa po nating mga musileo or sa atin pong cultural events po dito po, Madam Chair. So, nais ko lamang pong buksan muli para po mapag-aralan po ng tourism at ng cultural affairs. Yun pong atin pong suggestion. Baka po sakali, Madam Chair, mas magtuloy-tuloy, mas gumanda at mas makilala pa po ang lungsod ng Lipa sa pamamagitan po ng atin pong kultura. Maraming salamat po, Madam Chair. Matter brought up is referred to the Committee on Culture and Arts. Maganda ho at nagising muli ho ni Consiales Pai ang akin nung natutulog na damdamin para sa kultura ng lungsod ng Lipa. Madam Chair, yun ang matagal ko nang sinasabi. Tayo ho dito sa lungsod ng Lipa ay hindi ho katulad ng Bagyo na may Flowers Festival. Hindi ho katulad ng ibang bayan na kada dumating yung panahong ayon, may festival na isiniselebrate. Tayo madami na hong sumubok na magkaroon ho ng festival dito sa Lipa. Una ho, nakita ko noon, yung kay Pancho Lardizabal, Walis Tingting Festival. Pero wala ho nangyari. At saka anong kaugnayan ng Walis Tingting sa kasaysayan ng lungsod ng Lipa? Yun ho, ating pinupustro, yun hong Kaping Barako Coffee Festival. Yun ho, medyo relevant yun, medyo po pwede. Kaya lang, alam ho nating lahat na ang kape sa lungsod na Lipa, ang nagmay-may-ari na yata lang ho dito ay si Cathy. At ilan ho, at kulang ho siguro tayo sa pagpupustro kung papaano tayo muling makikilala, marirevive. Yun hong pagiging coffee capital city ng lungsod na Lipa. Siguro, tingnan ho natin, tayo ho dito sa Sangguniang, siguro, tayo'y mag-isip, ano ang po pwede ng maging festival natin? Ano mo nyo, ako isip po ng isip, kuminsan, hindi naman ho, mangyayari, nung panahon nga ng Ninong Oka, sabi ng Ninong Oka noon, may festival naman tayo yung Fiesta Mall Festival. At ibig sabihin, sina-challenge kami noon na Ninong Oka na magkaroon tayo ng festival. Pero sa ngayon, wala pa. Pero sa akin yung tingin, dapat ho siguro magkaroon tayo, Madam Chair. Kaya siguro ho, nahamon ko ho, lalo na itong kabataan ho natin, si Consiala na sumubok tayo na pag-aralan at mag-isip ho tayo na magkaroon ho tayo ng isang festival na official na ito, ang kahit ho sino maging mayor, kahit sino maging official ng lungsod na Lipa, taon-taon, ito ho ay mangyari sa lungsod na Lipa. Dahil ito ho ay isa sa bagay or isa hong instrumento upang makilala rin ho ang lungsod na Lipa bilang isang tourist spot, isang tourist destination. Tayo sa lungsod na Lipa, anong pupuntahan ho natin? Ano, kailangan mo ang dagat, kailangan mo lake. Kailangan pumunta ka ng Tagbakay. Ay mas magandang pumunta ng Matabungkay, pupunta ng mga San Juan. Kailangan mo yung medyo bundok. Ay mas magandang pumunta sa Tagaytay. Di ka ho. Yun ang ibig sabihin. Tayo ay, sabi natin, Lomi Festival. Hindi naman ho, para bagang, iba rin ho ang dating. Kinakalay, yun ang isagang festival na related sa kasaysayan ng lungsod ng Lipa. Kaya Madam Chair, ako nagpapasalamat ho kay Consiales Pai at
muli ho nung nabuksan at siguro ito'y magbukas ho sa atin at sa ating pang ibang kababayan. Open ho sa lahat ho ng kababayan natin sa lungsod ng Lipa na nanunood, nakakaalam, ay ma-informa yung iba pa ho na tayo ho'y open para sa pag-aaral na tayo magkaroon ng official festival sa lungsod ng Lipa at ito ho ay kailangan ng lungsod ng Lipa. Kaya Madam Chair, siguro magtulong-tulong ho tayo. Thank you very much. Privilege of Honorable Silva is likewise consolidated to the Committee on Culture and Arts. Honorable Rocafort is recognized. Madam Chair, kung kasaysayan ho ang gusto ni Consel Merlo, okay na po kasi yung Kaping Barako. Doon naagaw po tayo ng Amadeo dahil ang Amadeo po na deklara nila na ang syudad nila ay the coffee capital of the Philippines because of the production ng kape. Pero noong 1940, ang unang kapeng barako po ay itinanim sa lungsod ng Lipa sa barangay Pinagtungulan. Nakasulat po to sa kasaysayan. Ganon din, ang kape na itinanim po sa Amadeo galing dito sa lungsod ng Lipa. Nakuha po natin yung ating coat of arms sa Queen Regent of Spain at nagitayong isang bilya equivalent to a city during that time because of kape. So, siguro po, and para po sa impormasyon ng lahat, marami na po tayong naipamigay na coffee trees. Marami na pong kapeng na itanim sa Lipa under the direct supervision of the City Agriculturist Office. Every year, bumibili po ang City Agriculture ng kape at ibinibigay po natin sa ating mga coffee farmers. As of the moment, meron po tayong samahan ng mga magkakape sa lungsod ng Lipa. Alam to ni Consejala Spy, dahil nagpa-credit po sa atin yan, Tagalumbang ang presidente ata, tama ka ako? Okay. Sila po ay more or less 40 or 50 in numbers. Nakapamigay na po tayo, siguro po may mga 10,000 coffee trees na ipinamigay na po tayo. As of today, simula po noong nagsimula yung ating coffee revival. Pero alam po natin lahat, sa pamilya po ni Consel Junjun ng mga magkakape, yung pong may-ari ng Kape de Lipa. Kaya mayaman ho itong mga to sa mga kababayan natin. Kaya walang kalabang bukal, hindi gagastos, pagastusin ho natin. Dahil 10 milyon na naka-reserve dapat pang gastos, 20 milyon hindi niya magagastos. Kaya sa lahat na nangangailangan ng tulong, pumunta ho kayo sa opisina ni Bukal Junjun Gosos. Ayan. Gusto mo ka maging number 1, senior board member? Gusto mo, sabi mo, ipangampanya kita. Ito, parang ako ng pangangampanya sa'yo. Pagastusin ka. Okay. So, Madam Chair, yun po. Marami na po tayong naitanim na kape. Meron po tayong budget na ibinibigay dito. Sana ito po ay dagdagan ninyo. Yun lang, kulang tayo sa opisinang mamamahala para po sa mga programa natin pagdating sa advokasya ni Consel Merlo. That is why, Madam Chair, I also would like to recommend the creation of the Tourism Office in the City of Lipa, appropriating funds thereof and creating positions for such office. Madam Chair, I move that this matter be referred to the Committee on Good Government and Committee on Appropriation. The creation of the Tourism and Culture Historical Affairs Office Department in the City of Lipa. Matter brought up is jointly referred to the Committee on Good Government and Appropriations. Lead committee would be the Committee on Appropriations. Any other privilege? Honorable Manalo is recognized. Likewise referred to the Committee on Tourism. Honorable Manalo is recognized. Ayan. Madam Chair, may I request po for the suspension of the rules to acknowledge po and recognize our Artifact Dance Group
May I call on po their coach? Suspension po. And to award din po the resolution. Wait lang, kaka-request lang po. Basahin mo na din yung resolution na yun. Ako na? Madam Secretary, makikibasa po ng ating reso. Resolution number 20 on joint motion by Honorable Venice D. Manalo, Honorable Oscar M. Gozos II, Honorable Rio Fernicol H. Ronquillo, Honorable Miguel Pilino III, Honorable Merlo P. Silva, Honorable Avior R. Rocafort, and Honorable Angela Antoinette B. Bautista, and jointly seconded by Honorable Galileo P. Angeles, Honorable Jennifer Spitey Toledo, Honorable Aris D. Macala, and Honorable Percival V. Loho, the Lipa City, Sangguniang Panglungsod, approve the following. Resolution recognizing Artipac Dance Group for winning in various local and international dance competitions. Unanimously approved this 15th day of January 2025, attested by Vice Mayor and Presiding Officer Honorable Camille Angeline M. Lopez. Request po for the suspension of the... Any second? Duly seconded, rule suspended. To our councilors, to our vice mayor, and to all the people here po sa session hall, magandang umaga po. So, before po ako mag-start, I would like to introduce lang po yung pangalan ko. I am Prince Leonard B. Magnaye po, one of the SK councilor po ng Barangay Tipacan and one of the coaches po ng Artipac po. To give a brief background po sa Artipac, Artipac po is two collaboration dance group po dito sa Lipa, which is the Radical Force and the Prospect po. We established po last November 2023. And to share with you lang din po, we competed po last February 2024 po sa Badarak Asia Dance Competition 2024, and luckily we won po a second place. And also, this is para pong naging qualified po kami to represent po ang ating country, not just our country po, but also all Asia po sa San Diego, California last June 2024. And with that po, to defend po our title, we are competing po ulit sa Badarak Asia Dance Competition po sa 2025 po, this coming February po sa Soler, Manila. And now po, we are reaching out po to humingi po ng financial support po. And ayun po, to give some background lang din po about sa winning piece po namin dati. It's all about po sa deaf awareness. So, we are not just a dancer po, we are also advocate po. Kasi po, naniniwala po kami na hindi po porket may kapansanan po tayo physically or mentally, hindi na po natin kayang ipakita yung kakayahan na ibinigay po sa atin ng Panginoon or yung passion po natin. So, as we embark po on this journey, we are reaching out po to with a special request. Yun nga po, gaya po ng sinabi ko kanina, we are seeking po ng major sponsorship partnership po to support po yung participation po namin sa darating po namin competition. Your generous contribution will not only to enable us to cover our expenses po like accommodation, transportation, and also our costume, such as, but also to serve as testament to your commitment to our culture and arts and cultural exchange and our advocacy. So, with that being said po, we are humbly asking for your financial support po ulit, and pinapangako po namin na hindi lang po yung municipality po yung makikilala, but also ang Pilipinas po dahil po sa Artipac. So, yun lang po. Maraming salamat po. Thank you, Coach, and congratulations po, and good luck po sa upcoming event. And thank you for always bringing pride po sa lungsod ng Lipa, and of course, sa buong Pilipinas na rin po. Yes, as always.
And rest assured po na the Sangguniang Panlungsod will help po para po sa inyong competition with the best of our ability. Thank you so much. Session resumes. Any other privilege? We now proceed with the reading of the minutes of the preceding session and approval of the same. Honorable Attorney Gali Angeles is recognized. Thank you, Madam Chair. I respectfully move to dispense with the reading of the January 8, 2025 regular session and for the approval of the same. Any second? Seconded by Honorable Silva Loho. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved. Thank you, Madam Chair. Proposed ordinances and resolutions for second reading. Honorable Gossos is recognized. Madam Chair, would like to request that we approve for second reading Committee Report on Housing 2025-001 from A to B. Any second? Seconded by Honorable Silva. Discussion. Objection. Hearing none, the motion is hereby approved for the second reading. Madam Chair, would like to What? request... Done na. We're done. I was looking at you, pero li. Madam Chair, would like to request that we approve for second reading Committee Report on Housing 2025-002. Any second? Seconded by Honorable Silva. Discussion. Honorable Rocafort is recognized. Madam Chair, ito po bang final Casa Verde de Lipa ay ilang percent na po yung kanyang nagawa, development po sa lugar nila? O wala pa? Actually po, Madam Chair, wala pa po silang nagagawa kasi hindi pa po nalabas ang approval ng development plan at development permit po nila. So, upon approval po ng Sangguniang Panlungsod, then that would be the time po na Sisimula pa lang. upon submission po ng kanilang building permits sa engineering office, Madam Chair. Sige. Saka na po ako magtatanong. Is there an objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the second reading. Madam Chair, I would like to request that we approve for second reading Committee Report on Housing 2025-003 from A to R. Any second? Seconded by Honorable Silva. Discussion. Objection. Hearing none, the motion is hereby approved for the second reading. Madam Chair, I would like to request that we approve for second reading Committee Report on Housing 2025-004. Seconded by Honorable Silva. Discussion. Objection. Hearing none, the motion is hereby approved for the second reading. Thank you, Madam Chair. Okay, thank you. We now proceed with the business for the day. Business for the day, number 1, letter of the City Mayor requesting for a resolution granting authority to enter into a memorandum of agreement with San Fernando Funeral Homes and Crematory for burial assistance. Referred to the Committee on Social Services and Appropriations. Number 2, letter of the City Mayor endorsing the request of Mr. John Brian D. Diamante for the closure of a section of the Batangas Bypass Road, Section 1, from February 9 to 16 for the upcoming Barako Fest 2025. Referred to the Committee on Traffic Management. Number 3 to number 8, reclassification requests of various owners for various properties situated at different barangays in the city of Lipa. Referred to the... ano to? Reclass. Referred to the Committee on Land Use. Number 9, letter of the City Administrator forwarding the request of Mr. Manolito Gonzalez for the issuance of special use permit for the proposed warehouse located at Barangay Inosloban, Lipa City. Referred to the Committee on Land Use. Number 10, annual budget for budget year 2025 of Barangay Ocho in the amount of 3,034,848 pesos.
Refer to the Committee on Appropriations. Number 11, annual budget of Barangay Tres in the amount of 4,870,842 pesos. Refer to the Committee on Appropriations. Number 12, annual budget of Barangay Dos in the amount of 6,443,037 pesos. Refer to the Committee on Appropriations. Number 13, annual budget of Barangay Pagulingin West in the amount of 4,712,592 pesos. Refer to the Committee on Appropriations. Number 14, annual budget of Sangguniang Kabataan of Barangay Pangaw in the amount of 1,063,167 pesos and 30 centavos. Refer to the Committee on Appropriations. Number 15, annual budget of Sangguniang Kabataan of Barangay Pinagkawitan in the amount of 1,273,255 pesos. Refer to the Committee on Appropriations. Number 16, annual budget of the Sangguniang Kabataan of Barangay Tangway in the amount of 815,342 pesos and 60 centavos. Refer to the Committee on Appropriations. Number 17, annual budget of Sangguniang Kabataan of Barangay Sico in the amount of 1,092,951 pesos and 90 centavos. Refer to the Committee on Appropriations. Number 18, letter of the Punong Barangay of Kayumanggi, Honorable Nelia R. Cuenca, forwarding a copy of Barangay Tax Ordinance Number 1, Series of 2024, also known as the General Revenue Code of Barangay Kayumanggi. Refer to the Committee on Ways and Means. Number 19, letter of the Punong Barangay of Antipolo del Norte, Honorable Noel S. Vergara, forwarding a copy of Ordinansang Pambarangay bilang 1, Seria 2025, also known as Kautosang Pambarangay na pinagtitibay ang ecological waste management ng Barangay Antipolo del Norte. Refer to the Committee on Environment. Number 20, letter of the Punong Barangay of Antipolo del Sur, Honorable Noel G. Bathan, forwarding a copy of Barangay Tax Ordinance Number 1, Series of 2024, also known as the General Revenue Code of Barangay Antipolo del Sur. Refer to the Committee on Ways and Means. Number 21, letter of the Regional Director of the Land Transportation Office informing the August body that the LTO Region 4A Regional Law Enforcement Section has been apprehending Grab Bike Lipa motorcycle taxi or motorcycle taxi drivers conveying with their geographical area of responsibility. Noted. Number 22, Sangguniang Panlalawigan of Batangas Resolution Number 1791, Year 2024, approving Special Ordinance Number 407-2024 of the City of Lipa. Noted. Number 24, Annual Budget of Barangay San Francisco in the amount of 5,959,772 pesos. Refer to the Committee on Appropriations. Number 24, Annual Budget of Sangguniang Kabataan of Barangay Pagulingin West in the amount of 471,259 pesos and 20 centavos. Refer to the Committee on Appropriations. Number 25, Annual Budget of the Sangguniang Kabataan of Barangay Lumbang in the amount of 835,511 pesos and 60 centavos. Refer to the Committee on Appropriations. Number 26, Annual Budget for Budget Year 2025 of Barangay Sais in the amount of 4,170,940 pesos. Refer to the Committee on Appropriations. Resolutions and ordinances for the third and final reading. Honorable Gozos is recognized. Madam Chair, I would like to request that we approve for third and final reading Committee Report on Housing 2025-001 from A to B, Committee Report on Housing 2025-002, Committee Report on Housing 2025-003 from A to R, and Committee Report on Housing 2025-004. Jointly moved by Honorable Silva, seconded by Honorable Rocafort. Objection, hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Madam Chair, other matters. Other matters? Madam Chair, ito po ay na-committee hearing na po namin few weeks ago. May na-request lamang po ang assessor to clarify lamang po kung alin po yung property na kanilang inire-request kaya po hindi po naisama agad sa committee report. Madam Chair, motion for agency po with regards to the request of Ms. Lucy
Vilado for the reclassification of their property with an area of 100 square meters from agricultural to commercial use located at Barangay Kayumangi. Motion for urgency, Madam Chair. Seconded by Honorable Silva. Discussion? Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for urgency. Madam Chair, I would like to request an ordinance classifying the property of Ms. Lucy Vilado with an area of 100 square meters located at Barangay Kayumangi from agricultural to commercial use, and the same be excused from the three reading principle and approved for third and final reading. Jointly moved by Honorable Silva, seconded by Honorable Rocafort and Honorable Loho. Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Thank you, Madam Chair. Thank you. Honorable Rocafort is recognized. Madam Chair, please consider as urgent the approval of the annual budget of the following barangays. Barangay 8, 3,034,848. Barangay 2, 6,433,37. Barangay 3, 4,870,842. Pag-Ulingin West, 4,712,592. San Francisco, 5,959,772. Barangay 6, 4,170,940. Barangay 1, 7,284,267. Barangay Bagong Puok, 19,417,451. Tambo, 19,239,455. And Barangay Mataas na Lupa, 13,808,313 as urgent, Madam Chair. Duly seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for urgency. Madam Chair, I move that we pass a resolution approving the annual budget of the barangays I mentioned a while ago, 8, 2, 3, Pag-Ulingin West, San Francisco, Barangay 6, Barangay 1, Barangay Bagong Puok, Tambo, Mataas na Lupa. The same be considered as approved for third and final reading and exempt of the three reading principle. Jointly moved by Honorable Silva, Loho, Manalo, Angeles, Lina, Ronquillo, seconded by Honorable Toledo. Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Madam Chair, report to the Committee on Traffic is with regards to the road closure in the Fiesta celebration be considered as urgent, Madam Chair. Duly seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for urgency. Madam Chair, I move that we pass a resolution informing the City Public Order and Safety the absence of a request for road closure for Yabangan Night celebration. The same be considered as approved for third and final reading and exempt of the three reading principle. Jointly moved by Honorable Silva, Manalo, Ronquillo, Angeles, Lina, seconded by Honorable Loho, Toledo. Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Any other matters? I Ano move pala to yung adjourn. dumating mo na 2,170? Consel Avior, wala na talaga. Okay na. There is a motion for adjournment. Any Panlinis? second? Duly seconded. Session is now adjourned.